Takot at trauma umano ang dahilan ng isang manager ng bangko na tsoper ng Toyota Fortuner kaya hindi agad na sumuko matapos natakbuhan ang tsoper ng motorsiklo na kanyang nabangga sa Silawit, Cagayan City. Sa naging panayam kay Police Colonel Ernesto Nebalasca Jr., hepe ng Cagayan City Police Station, sinabi niya na batay sa salaysay ng pinaghihinalaan na si Roberto Agcawili na naig sa kanya ang takot kaya niya tinakbuhan ang biktimang si Sandara Bareng, isang estudyante, 19 na taong gulang at residente ng naturang lugar. Inihayag umano ng Agcawili na hindi siya nagtago at nanatili lamang sa kanyang bahay sa San Fermin, Cagayan City dahil sa tulong ng ilang concerned citizen na nagbahagi ng kanilang dashcam video at ilan pang litrato ay natunton nila ang SUV sa naturang barangay. Nagpasalamat naman si Police Colonel Nebalasca sa mga tumulong sa kanila upang matunton ang pinaghihinalaan. Samantala, malaking ginhawa ngayon sa pamilya Bareng ang pagsuko na ng tsoper ng Toyota Fortuner na nakabangga at nakapatay kay Sandara Bareng. Sa naging panayam kay Ginoong Sherwin Bareng, ama ng biktima, sinabi niya na tila nabunutan sila ng tinik dahil kahit paano ay mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak matapos na sumuko ang pinaghihinalaan. Sinampahan si Agcawili ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. May inisyal na isilang pag-uusap sa bahay ni Atty. Paul Maurico dahil natatakot umanong pumunta sa kanilang bahay ang pinaghihinalaan. Labis ang pasasalamat ni Ginoong Bareng sa lahat ng mga tumulong upang matukoy ang pinaghihinalaan, gayon din sa lahat ng mga nagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan nito matapos tumakas nang mangyari ang aksidente. Nanawagan naman siya sa mga nais magpaabot ng tulong para sa iba pang gastusin at sa hindi pa nila nababayarang funeral services ng kanyang anak. Mula dito sa Ilagan, Isabela Jardel Inere para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.